Ayon sa inilabas na ulat ng Legend Hoops, may mainit na pag-uusap na nagaganap ngayon sa loob ng Lakers front office, lalo na sa pagitan ni Rob Pelinka at ng bagong CEO ng franchise na si Mark Walter. Isa sa mga lumulutang na balita ay ang posibilidad na kunin muli ng Lakers si Kentavious Caldwell-Pope, o mas kilala bilang KCP, at isa pang shooter na si Donte DiVincenzo, na kasalukuyang nasa Minnesota Timberwolves. Ang plano raw ay dagdagan pa ng firepower ang shooting support ni Luka Doncic para mas bumukas ang spacing at mas lumalim ang rotation ng Lakers. Ang balitang ito ay nagugat mula sa direksyon na gustong tahakin ng bagong CEO. Gusto raw ni Mark Walter na mag-rebuild ng maayos ang Lakers, at hindi lang tumigil sa malalaking pangalan tulad ni Luka at LeBron. Ang gusto niya, buuin ang team na may balanse sa opensa at depensa, at magkaroon ng mas matibay na core sa paligid ng kanilang superstars. Kaya naman, ayon sa isang source, mismong si Rob Pelinka ang pinatawag at sinabihang gumawa pa ng mga hakbang para mas mapalakas ang roster. Hindi raw sapat na kontento na lang sa kasalukuyang lineup, lalo't hindi pa sila tapos mag-retool para sa upcoming season. Sa ngayon, ayon sa insider info, hindi pa nagkakausap ng direkta sina LeBron James at Luka Doncic kay Mark Walter. Hindi pa raw kasi formal ang transition ng franchise sa kanya. Ang official turnover ay inaasahan matapos ang July, o baka umabot pa ng kalagitnaan ng August. Dahil dito, wala pang formal meeting ang buong Lakers organization. Magkakaroon pa lang daw ng full organizational meeting pagsapit ng September, kung kailan din magsisimula ang training camp. Ibig sabihin, maraming pwedeng mangyari bago pa man magsimula ang preseason. Posibleng may mga trades pa, signings, o kahit roster cuts bago maging final ang team na isasabak ng Lakers sa darating na NBA season. Sa ngayon, ang mga sigurado lang na mananatili ay sina Luka Doncic at LeBron James. Si LeBron kasi, may hawak na no-trade clause, kaya kahit gusto siyang e-trade ng management, nasa kanya pa rin ang huling desisyon kung mananatili ba siya o hindi. Ang ganitong setup ay nagpapakita ng napakalaking uncertainty sa loob ng franchise. Sa kabila ng pagkakaroon ng superstars, malinaw na ang front office ay naghahanap pa ng tamang timpla. Hindi ito yung typical na championship or bust mentality. Ang gusto ng bagong CEO ay long-term sustainability, isang team na kayang mag-compete sa loob ng maraming taon, hindi lang isang season. Kaya kung fan ka ng Lakers, huwag ka munang kampante. Sa mga susunod na linggo, inaasahan pa nating may mga galaw na mangyayari. Maaaring bigla na lang tayong mabalitaan ng isang blockbuster trade, o kaya naman may mga veteran free agents na biglang pumasok sa lineup. Ang malinaw lang sa ngayon, si Rob Pelinka ay may direktang utos mula sa taas, ayusin ang roster sa paligid ni Luka, at tiyaking hindi masasayang ang talento ng kanilang bagong franchise player. Sa puntong ito, malaking tanong pa rin kung paano magwo-work ang chemistry ng Luka-LeBron duo. Lalo't hindi pa sila nakakausap ng bagong CEO, at hindi rin natin alam kung ano ang direksyon na gustong tahakin ni LeBron sa kanyang final years. Pero kung totoo nga na si KCP at DiVincenzo ang target, malinaw na gusto ng Lakers na bumalik sa formula na may defensive-minded role players na may kakayahang mag-shoot sa perimeter. Malapit na ang training camp, at habang papalapit ang September, asahan nating mas magiging klaro ang direksyon ng Lakers. Pero sa ngayon, iisa ang malinaw, hindi pa tapos ang galawan. At sa team na kasing laki ng Lakers, alam nating lahat, isang move lang ang kailangan para muling bumaligtad ang kapalaran. E-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo, at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po.